Tumakas pa ang bagyong Goring na nasa tropical storm category na. Dahil dito, ilang mga lugar na sa Hilagang Luzon ang isinailalim sa storm warning signal number 1. Ang update niyan alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren. Yes po, Miss Ana. Magandang hapon po sa ating lahat. Huli po natin namataan itong bagyong si Goring sa layong 270 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Yung kanyang taglay na lakas ng hangin na umaabot sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 105 kilometers per hour. Mabagal ang pagkilos po nito patimog-timog kanluran. Sa kasalukuyan, may nakataas po tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa may Batanes, sa eastern portion ng Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan, at sa eastern portion ng Isabela. Itong mga areas po na to ang direkta maapektuhan nitong bagyong si Goring. Sa kasalukuyan, inaasahan po natin na magdadala po ito ng moderate to heavy na mga pag-ulan ngayong araw sa bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, at sa northeastern portion ng mainland Cagayan. At base po sa ating pagtaya, itong bagyong si Goring ay patuloy pa pong lalakas na kusan within 24 hours. Posible po itong mag-isang severe tropical storm. At within the next 36 hours ay nasa typhoon category po itong bagyong si Goring. At sa kasalukuyan, hindi rin po natin i-rule out ang possibility na ito ay maging isang super typhoon. At sa mga susunod na oras po, sa mga susunod na araw, posible pa rin po madagdagan yung mga areas na under tropical cyclone wind signal number 1. At ang susunod na update po natin ukol sa bagyong si Goring, lalabas po natin mamaya alas 5 ng hapon. Yan ang latest dito sa Weather Forecasting Center. Ito po si Ana Cloren. Magandang hapon. Opo, Miss Ana, ilang tanong lang po. Itong bagyong ito ay iikot lang nga ba? Base po dun sa forecast track, tila iikot lang ito sa bahagi ng Philippine Sea. Tama po ba yan? Ano Yes. pong dahilan nito? Opo, tama po. Yung kanyang steering po, ay yung nagdidictate po ng kanyang movement ay yung high pressure area po sa kanyang northwest po. So, yun po yung magtutulak sa kanya pababa. Kaya magsa-southward or generally southwestward po yung kanyang pagkilos in the next 24 to 48 hours. And then, pagkalagpas po nung anti-cyclone or nung high pressure area po na yun, tsaka pa lang po siya ulit kikilos pataas o po northeastward and then northwestward po. So medyo dahil looping po ito, medyo matagal po ang ipapamalagi po nito dito sa ating area of responsibility. Posible po umabot hanggang next week pa po. At ito naman pong habagat, lalakas pa ba ito lalo't malapit na rin mag-transition to amihan? Yes, tama po kayo. Itong si Habagat ay posible pa rin pong lumakas at na-enhance nitong bagyong si Goring sa mga susunod na araw. So, binabantayan po natin yung mga pag-ulan dala ng Goring, pati na rin po yung mga posibleng pag-ulan dala ng Habagat, lalo na po sa may western section ng Luzon. Okay, at magandang balita po ba ito para sa ating mga dam na mapupuno po dahil po sa paglakas ng pag-ulan? Relatively ay makakatulong po itong mga pag-ulan na to para tumaas po yung tubig o yung level ng ating mga dam. Alright, maraming salamat po sa inyo. Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren.